Hihilingin ng abogado ng mga pulis na sangkot sa Maguindanao Massacre na magkaroon na ng partial decision sa kaso. Samantala, hindi pa rin natatapos ang pagdinig sa bail petition ng pangunahing akusado na si Andal Ampatuan Jr. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Roderick Mendoza. Roderick, go ahead. Magandang gabi, Atty. Reds. Itong ang kaso na ito ng Maguindanao Massacre na inaabangan ng ating bansa. Maalala natin, itong mga pulis na nasangkot dito sa massacre ay pinayagan ng korte na makapagpiyansa. Pero hanggang ngayon, nananatili silang nakakulong. Sa isang simpleng dahilan na hindi nila kaya yung itinakdang piyansa ng korte na nagkakalaga ng mahigit 11 million pesos. Kaya ang gusto ngayon ng kanilang abogado ay magkaroon na ng partial decision doon sa kaso para makalaya na itong mga pulis na ito. Ang hinihintay na nga lang nila sa ngayon ay yung magiging aksyon ng korte doon sa mga ebidensyang naipresenta na ng prosecution. Narito yung pahayag ng kanilang abogado na si Atty. Adalberto Golia Jr. Pag nag-issue si Judge Reyes ng order with respect to the formal offer of exhibits, then that will be the time for us to file motion for leave of court within 5 days from receipt of the order to file the mirror to evidence. Bakit? Naniniwala nga, Atty. Reds, itong si Atty. Golia na walang kinalaman talaga doon sa planong pagpatay sa convoy ng mga mangundadato. Itong mga pulis na ito na naatasan lamang na magbantay doon sa checkpoint, doon sa Ampatuan na Maguindanao. At itong claim na ito na inosente itong mga pulis na pawang mga tauhan ng 1508 Provincial Mobile Group ng PNP, ito'y pinagtitibay naman nung testimonya nung kanilang hepe na si Police Inspector Rex Jongon. Kasi itong si Jongon ay na-discharge na. Inaprubahan na ng korte yung pagkuha ng DOJ sa kanya bilang ikatlong state witness dito sa kaso. At yung sinasabi niya ay wala naman talagang kinalaman yung kanyang mga tao. Narito yung pahayag muli ni Atty. Golia. Pinanggit naman ni Jongon na most probably yung mga tao niya walang alam sa nangyari na ano. Basta of course they are just following orders coming from their superior officer when they asked to form a team to conduct checkpoint. Yun lang ang alam nila. But with respect to the plan or whatsoever, wala silang alam. Ang paniwala nga nitong abogado ng mga pulis ay yung mga kliyente naman niya ngayon ang naiipit dahil doon sa mabagal na pag-usad ng kaso. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin tapos yung bail hearing nitong si Andal Ampatuan Jr. na pangunahing akusado dito sa kaso. Kanina na nag-hearing doon sa Camp Bagong Diwa, doon sa Quezon City Jail Annex. At isang testigo lang yung naipresenta at agad na nag-adjourn itong pagdinig dahil hindi nga available yung ibang mga witness. Dalawang testigo pa yung ipipresenta ng kampo ni Andal Jr. Kaya napilitan o naobliga itong korte na magtakda pa ng isa pang pagdinig sa darating na June 22. Roderick, no, unang katanungan ko, kailan ba magre-rest itong prosecution sa pagpepresenta ng kanilang kaso at mag-file ng kanilang formal offer of evidence para naman nga makapag-file na ng motion for leave to file the mirror of evidence itong mga gustong makalaya na ng maaga? Actually, nakapag-file na ng formal offer of evidence itong prosecution. Pero nga dahil nga sa ngayon hindi pa tapos itong bail hearing ni Andal Ampatuan Jr. ay may motion mismo yung prosecution na i-hold in abeyance. Ibig sabihin, huwag munang i-resolve ng court yung kanilang formal offer hanggat hindi na tatapos itong bail hearing. Yun naman yung hinihintay nga nitong si Atty. Golia. So pakilinaw natin, no? So dun sa main case itself ay nag-rest ng prosecution at meron ng formal offer of evidence. Habang dito sa bail petition na final ni Andal Ampatuan Jr., dito pa hindi pa nagre-rest ang prosecution dito? Hindi itong hearing ngayon na ginagawa, ito ay rebuttal evidence na lamang nitong si Andal Ampatuan Jr. Pero nakatapos na dito yung presentation ng prosecution. At yun namang formal offer na ginawa nila ay para yun dun sa ibang mga akusado, hindi dito sa mga principal accused na kinabibilangan ni Andal Jr. At saka, sino ba ang nagpapatagal dito sa bail hearing na ginaganap na to? Kasi parang ang tagal-tagal na hindi pa rin nare-resolve. Actually, itong bail hearing na ito ni Andal Jr., dapat natapos na ito noong December. Yun yung itinakda ng court na dapat natapos na.
Pero nagbitiw nga yung abogado nitong si Andal Jr. na si Attorney Salvador Panelo at naghanap ng panibagong abogado itong si Andal Ampatuan Jr. Kaya binigyan ang huling palugit na binigay ng korte sana ay hanggang kanina, May 25 hanggang ngayon. Pero dahil nga hindi available talaga yung witness, ang isa sa mga testigo dyan kasi dyan na kailangan nilang ipresentad para sa rebuttal evidence nitong si Andal Jr. ay yung opisyal ng NAMRIA. Okay. Na magpapatunay, titistigo tungkol doon sa topografiya, yung terrain nung pinangyarihan ng krimen. Maraming salamat, Roderick Mendoza, para sa ulat na yan.